Wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most deep part, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Tayo po ay manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng mga talatang basehan sa ating pagkakaloob, ating pong basahin. Magmumula sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming amang Diyos na nasa langit, aming amang mapagbigay, mapagmahal o Diyos, maraming salamat Panginoon na Ikaw o Diyos ang lumikha sa amin, na Ikaw o Diyos ang lumalang sa sanlibutan, Panginoon. At sa kabila ng kasalanan namin, O Diyos, Ikaw din ang tumubos sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, anong biyaya ang binigay mo sa aming mga makasalanan, kaya't kami patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. O Diyos, maraming salamat maging sa mga pang-araw-araw mong pagbibiyaya sa amin, sa pagsusustena ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Wala na kaming kayang isambit, O Diyos, upang masapatan, O Diyos, ang pasasalamat na karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay naririto, nagpupuri sa iyo. At bilang pagsamba namin sa iyo, kami mag-aalay sa iyo, Panginoon, na magmumula rin naman sa mga bagay na Ikaw ang nagbigay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibiyaya mo sa amin. Kaya nawa, O Diyos, biyayaan mo rin kami ng puso na tunay ngang nagagalak sa pag-aalay sa iyo. Puso, O Diyos, na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Puso na nagpupuri sa iyo. O Diyos, nawa pagpalain mo ang malilikom sa umagang ito, Panginoon, na magamit nawa sa kaluwalhatian mo, Panginoon, para sa ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, O Diyos.
at sa pagpapalugo pa ng mga mananampalataya dito, O Diyos, sa mga pangailangan ng iglesyang ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magsustena sa amin, Panginoon. At nawa, O Diyos, pagpalain mo rin ang mga gawain pa sa umagang ito, Panginoon, maging sa pangangaral ng iyong mga salita, sa aming pag-aawitan at pagbabasa, O Diyos. Ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Mawitin po natin. Joy in serving Jesus. There's a joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His spot, there is joy, joy, joy that never shall depart. There's a joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His spot, there is joy, joy, joy that never shall depart. There's a joy in serving Jesus, as I walk alone with God. This the joy of Christ my Savior, who the fat of suffering draw. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His spot, there is joy, joy, joy that never shall depart. There's a joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His spot, there is joy, joy, joy that never shall depart.
At tayo po'y magstudy po lahat para po sa ating pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong sabay-sabay na basahin magmula sa aklat ni Joshua chapter 24 verses 14 to 15. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno ninyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mari na po kayo magsiupo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, last month, marami ho sa atin at maaaring nakasaksi kung paano sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon ay naiuwi ng USA Olympic basketball team, particularly ang men's division, ang gold medal. At siguro sa huling dalawang laro, sa semifinals at sa finals, marami sa atin ang humanga sa napakatinding performance ng kinikilalang the best shooter sa buong mundo, walang iba kung hindi si Stephen Curry. Siya ngayon ay 4 times na NBA champion, 2 times MVP, league MVP, 1 time final MVP, at ngayon ay kasama na sa resume niya ang isang Olympic gold medal. At bukod sa napakaraming mga accolades na ito kay Stephen Curry, ay kasama nito siya ang current holder ng most 3-point shots made sa karir niya bilang isang NBA player, at meron pang mga taon na parating. So far as I can research, ang current record ni Stephen Curry ay 3,747 made threes. Siya ngayon ang current record holder ng pinakamaraming 3-point shoot na nagawa sa NBA game. Well, yes, very literally talented ang taong ito sa paglalaro ng basketball, lalo na sa pag-shoot ng bola. Pero marami ang hindi nakakaalam na hiwalay o bukod sa kanyang pagiging talento, ang player na ito ay committed sa isang napakatindi, rigorous and even radical training. Isa sa maaari niyong ma-research na mga training ng MVP na ito, ng tong shooter na ito na si Stephen Curry, ay ang pag-shoot, listen, ng 500 shots a day. 6 days a week. Ilan yun? Kada linggo? 3,000. So, yung mga nagtumitira dyan, sasabihin nyo, Stephen Curry, malayo. Malayo. At napakaganda nung pinunto ng isang analyst, ang sabi niya, pag inanalyze mo si Stephen Curry mula nung pumasok siya sa NBA, nung sinimulan niya ang training na ito, 500 shots a day, ay more or less nakapag-shoot na ng 2 million, listen, 2,340,000 unseen shots. Ito yung 2,300,000 mga shoot na hindi natin nakita para magawa niya yung 3,000 shots sa NBA game. So kung tayo ay hangang-hanga doon sa 3,747 shots na ginawa niya, at
literally nabago ang laro ng NBA dahil sa kanya. At kasama niya si Klay Thompson. Ngayon hindi na, pero dati niyang kasama si Klay Thompson. At literally napakalaki ng impact nitong si Stephen Curry na bago ang paglalaro ng NBA dahil sa kanya. Dahil meron siyang rigorous and even radical training. Na bakit ko sinasabi ho ito? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay madalas na ikukumpara sa isang atleta. If you remember, kung kasama ho namin kayo nung sports fellowship natin, nagbigay ng devotion si Brother J. Oliveros at galing yun sa 1 Corinthians chapter 9. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, "Know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize." Maraming tumatakbo, isa lang ang nananalo ng ginto. Sino yun? Siyempre, yung pinakamabilis. At ano kayang klaseng buhay meron yung pinakamabilis? Lasinggero ba siya? Kain ba siya ng kain ng mga kung ano-ano? O disiplinado siya? Disiplinado siya. Ang gusto kong makita niyo ho, mga kabataan, kung nangangarap kayo maging Stephen Curry, ang tinding disiplina para mag-shoot ka ng 500 shots a day. Bukod pa yun sa dribbling exercises. Ang tinding disiplina, ang tinding commitment. At ang sabi ni Apostol Pablo, napaganda sinabi niya, "So run." Translation, in that same manner, run. Dapat daw ang mga Kristiyano, kumbaga sa atleta, ayaw natin ng second place, gusto natin ng gold. Sana susunod na sports fellowship, first place na. Gusto natin ng gold. That means, ang ating mga buhay ay kailangan magkaroon ng disiplina at mga pagbabago. Kaya ang sabi niya sa verse 25, 1 Corinthians 9:25, "And every man that striveth for mastery is what? Temperate, disciplined in all things." Kahit yung mga sumo wrestler, yung mga dambuhalang lalaki, may disiplina yun. May amount ng pagkain na kailangan nilang kainin araw-araw. May exercises din sila, hindi lang yung padakihan ng tiyan. May disiplina rin sila. They are temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Now the reason why I said this ay sapagkat sa passage natin pinagsimulang pag-aralan last Sunday, na kung saan ito'y sumesentro sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon, ay merong sinabi si Joshua sa bandang dulo ng verse 15, na kung saan ito ang magiging pangunahing hamon sa atin ngayong umaga. Ang sabi ni Joshua, "But as for me," pero hindi lang siya, "and my house, we will serve the Lord." At ang punto ho na ating sasentrohan ngayong umaga, si Joshua ay may napakatinding impact sa kanyang buong pamilya. At nawa sa biyaya ng Diyos, tayo rin bilang mga mananampalataya ay maging instrumento ng Diyos na magkaroon ng matinding epekto sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapamilya natin, sa magulang natin, sa mga anak natin. At dumating ang araw na kaya nating sabihin sa biyaya ng Diyos, "For me and my house, we will serve the Lord." Tayo ho muna ay manalangin. Ang naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat na meron kaming pagkakataon ng pag-aralan ng iyong salita at muli, O Diyos, hindi ang boses ng tao, kundi ang katotohanan mo. Ang katotohanan mo ang kailangan namin sapagkat ang katotohanan mo ang magpapalaya sa amin. Ang katotohanan mo ang kailangan namin sapagkat ang katotohanan mo magpapabanal sa iyong iglesia. O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na magturo, lalo't higit sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Lord, gisingin mo sila sa pagkakatulog. Makita nila, Panginoon, na sila ay nasa panganib ng impyerno. Na tanging si Jesus lang ang magliligtas sa taong makasalanan. O Diyos, maawa ka po sa amin.
turuan mo kami, baguhin mo kami. At lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ayan, ang ating mensahe last Sunday ay ito. The only way to worship God is to worship Him sincerely and faithfully, divested of all and any competing idols, and this radical and focused life on the Lord can be a mighty tool in His hands to save our unconverted loved ones. Sa Tagalog, ang tanging paraan ng pagsamba sa Diyos ay ang pagsamba sa Kanya ng wagas at tapat. Hiwalay sa lahat at anumang mga kompetisyong Diyos-Diyosan at ang radikal at nakatuon na buhay na ito sa Diyos ay maaaring maging makapangyarihang kagamitan sa kamay niya upang iligtas ang ating mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. If you remember, last Sunday, titinan natin ng kaunti ang context ng Joshua chapter number 24, na kung saan verses 1 to 13, pinatawag ni Joshua ang buong Israel, particularly ang mga nasa leadership, and then nirecount niya sa kanila kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa kanila. At ang naging lundo, kung ganito kabuti ang Diyos, sa napakaraming ginawa ng Diyos sa atin, ang hamon niya sa verse 14, "Now therefore, fear the Lord." Because God has done this so many wonderful things. Pinagtanggol niya tayo, iniligtas niya tayo mula sa pagkaalipin, kanyang nilabanan ng ating mga kaaway, at binili na tayo ng lupain at mga tirahan. Ang demand ng salita ng Diyos, fear the Lord. Pinag-aralan natin ang dalawang side ng fear, the fear of horror. Dapat lang talaga tayong matakot sa Diyos. Hebrews chapter 10 verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Now, kung tupa ka ni Kristo, God's hand is the safest place. Kung ikaw ay tupa ni Kristo, ang pinakaligtas na lugar ay sa kamay ng Diyos. Pero kung kaaway ka ng Diyos at hindi ka tunay na mananampalataya ni Kristo, ang pinaka nakakatakot na lugar sa iyo ay sa kamay ng Diyos. Nakakatakot. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. And not just the fear of horror, but also the fear of honor, the reverence and awe towards God. Sa Psalm 33 verse 8, ang sabi, Psalm 33:8, "Let all the earth," what? "Fear the Lord. Let all the inhabitants of the world," anong ibig sabihin ng fear the Lord dito? "Stand in awe." Nasubukan niyo na yun? Nakakita kayo ng isang tanawin, o siguro nung mga yung mga mister dito, nung una niyong makita si Mrs. Nakatayo kayo doon. You stand in awe. Again, nasabi ko last Sunday, nung nakatayo ako sa harapan ng altar, Brother Chad, next week, natayo ka sa harapan ng altar and hopefully, you will stand in awe. Mga ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Maaaring tanawin. I can still remember nung nakita ko for the first time yung Niagara Falls. Wow! At ang sabi ng salita ng Diyos, "Let all the inhabitants of the world stand in awe," mamangha sa Diyos. So muli, tinatawag tayo ng Panginoon sa pagkatakot sa Kanya, the fear of horror and the fear of honor. And not just to fear God, but also to what? To serve Him in sincerity and truth. And pinag-aralan natin yung word na serve, na hindi lang ito basta doing our work, our task, pero kaakibat nito is to be a worshiper, to worship God. So hindi lang to outwardly doing our job, but it is kaakibat nito yung puso na sumasamba sa Panginoon. At paano natin dapat to gawin? We must serve Him in sincerity and in truth. The word sincerity meaning complete, whole, with integrity, kumpleto. And then in truth, that means in truthfulness or faithfulness, matatag. Dapat buong puso, buong pagkatao natin, pinaglilingkod natin sa Diyos, at ito ay isang matatag, matibay na paglilingkod. Hindi ka umaalis at hindi ka nagpapaalis. As Apostle Paul said sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 15 verse 58. Now, after all that,
Titignan natin ngayon ang sinabi sa verse number 14 pa rin tayo. Okay, serve Him in sincerity and truth. On the other side of this, meron kang dapat iwanan. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang dalaga na mahal kita, sincero, buong buo, tapos meron kang ibang kamay na hawak. Merong iba kang pinupusuan. Meron kang ibang tinitingnan at sinisipat na dalaga. Hindi napakaganda nung I believe si Charles Spurgeon na nagsabi, Kristiyano, tandaan mo, ikaw ay kinasal kay Kristo at si Kristo ay napakaseloso. Kaya ang sabi ng Joshua 24 verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and what? And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. So as we have said kanina doon sa ating pinaka-mensahe, there must be a putting away. Kailangang alisin, kailangang i-break off yung mga former relationship natin sa ibang mga Diyos-Diyosan. Yung mga ibang mga bagay na pinag-alayan natin ng ating mga buhay. Now again, maaaring sabihin ng iba dito, wala akong Diyos-Diyosan na figura sa tahanan. As we have seen mula sa Matthew 6 verse 24, ang sabi ng salita ng Panginoon, no man can serve two masters, for either he will hate the one or love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Hindi mo pwedeng pagsabayin, and that word mammon is the god of money, the god of material things. Hindi pwedeng sabay na mabubuhay ka para sa Diyos paglinggo at para sa mga material na bagay at pera mula Lunes hanggang Sabado. Hindi po pwede yun. Meron lang isa na dapat pag-alayan ng buhay. At kung ikaw ay matatakot sa Diyos at maglilingkod sa Kanya ng sincero, ng buo at ng tapat, kailangan mong i-break up yung mga ibang mga Diyos-Diyosan. Kailangan mong itigil ang pag-aalay ng iyong sarili sa trabaho o sa pera. Kailangan committed kay Kristo lamang. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, what? The love of the Father is not in him. Kung ikaw ay narito ngayon at yes, maaaring member ka ng church na ito, maaaring umaattend ka ng church na ito for many years, for many times, pero you love the world. Nabubuhay ka para sa sanglibutan. Actually, ang church, ang linggo ng umaga na nandito ka, ay walang iba sa iyong sarili, ay isang dakilang istorbo. Istorbo ang church sa mga gusto kong gawin sa buong linggo. Ako'y natatakot na baka mamaya patungo ka pa ring impyerno. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Christ, listen, Christ must be our supreme treasure. Si Jesus dapat ang pinakadakila nating kayamanan. Wala dapat kakumpetensya sa ating debosyon at pagmamahal kay Kristo. Ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 7, unto you therefore which believe what? He is precious. Isa sa mga palatandaan para malaman mo kung totoo kang Kristiyano o hindi ay ito. Mahalaga ba sa iyo si Jesus? I'm not asking kung nagsisimba ka ba linggo-linggo. Marami nagsisimba linggo-linggo pero baliwala sa kanila si Jesus. Mahalaga ba sa iyo si Jesus? Mahal mo ba si Jesus? Hindi ko tinatanong kung perpekto ba ang iyong pagsunod kay Jesus. Walang makakagawa nun. Pero mahalaga ba sa iyo? Mahal mo ba si Jesus? Dahil sa mga nananampalataya, siya ay mahalaga. Kung di siya mahalaga sa iyo, higit sa malamang yan ay ebidensya na hindi ka mananampalataya. Christ must be our supreme treasure. Sabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 10 verse 37. Matthew 10 verse 37. He that what? Loveth father or mother more than me
is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Kahit ang nanay at tatay ay hindi dapat kakumpetensya ni Kristo. Kahit ang anak o ang asawa o ang pamilya ay hindi dapat kakumpetensya ni Kristo. Ang sabi niya sa Luke 14 verse 26, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Hindi pwede. Again, diwanagin lang natin, hindi tayo inuutusan ng Panginoon na actively kamuhian natin yung ating pamilya. Pero ang inuutos sa atin dyan is to positively so love Him. Maaaring meron sa inyo, naranasan ito. Alam ko, meron tayong kapatiran sa Panginoon. Tinuring na traidor ng kanilang pamilya. Hindi dahil hindi siya sumipot sa mga family gatherings. Hindi dahil binastos niya ang kanyang mga magulang. Simply because sumunod siya kay Kristo. Tinuring siyang traidor. Tinuring siyang patay. Again, narito ang punto. Kahit ang mga quote-unquote mabubuting mga bagay sa mundong ito ay hindi dapat kakumpetensya sa ating pagpapahalaga kay Kristo. Mahalaga ba ang pamilya? Yes. Inutusan tayong mga lalaki na mahalin ang ating mga asawa. Inutusan ang mga asawang magpasakop sa asawang lalaki. Inutusan ang mga magulang na palakihin ang mga anak sang-ayon sa kautusan ng Panginoon. Inutusan ang mga anak na sumunod, igalang ang mga magulang. Hindi sinisira ng Ebanghelyo ang pamilya, pero ipinapakita ng Ebanghelyo kung alin ang mas may halaga. Kaya nga ho, ang tunay na konbersyon sa Kristyanidad ay maaaring gawa lamang ng Diyos sa puso ng tao. Hindi pwede itong galing sa tao. Bakit? Ang natural sa atin, mahalin yung mga nakikita. Mas pahalagahan ito. Yun yung natural sa atin. Kaya ang tunay na Kristyanidad ay gawa mismo kailangan na gumawa ang Diyos, palitan ang pusong bato ng isang pusong laman. Hiwalay sa gawa ng Diyos, hindi magiging Kristiyano ang isang tao. Imposible, hindi kaya. Ano ang maaaring gumawa sa isang tao para mas mahalin niya yung nabuhay 2,000 years ago, namatay sa krus at muling nabuhay kaysa sa mga taong kasama niya ngayon? Ang pwede lang gumawa nun ay ang Diyos. So again, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away those gods. Baka meron ngayon sandaling ito na mga Diyos-Diyosan sa buhay mo na alam mo na kailangan mong alisin. Na kailangan mong isuko sa Panginoon. Now, sa second part ng ating pinaka-message, so we have said the only way to worship God is to worship Him sincerely and faithfully, divested of all and any competing idols. Now, kapag pinagmasdan mo ang isang buhay, listen, pag pinagmasdan mo ang isang buhay na si Jesus ang pinakamahalaga, makakakita ka ng isang radikal na buhay. At ang sabi ng salita ng Panginoon, and this radical and focused life on the Lord. Hindi ito sabi ng salita ng Diyos, ito yung mensahe natin. And this radical and focused life on the Lord can be a mighty tool in His hands to save our unconverted loved ones.
Okay? Kung sa biyaya ng Diyos, nahandoon ang pagsusumikap kung maisabuhay ang verse 14, to fear God, to serve Him in sincerity and truth, and to put away those idols. At makikita ng mga mahal mo sa buhay, makikita ni Mrs., makikita ni Mr., makikita ng mga magulang, makikita ng mga anak, ang buhay na yon, maaari itong gamitin ng Diyos para sila ay ilapit kay Kristo. Verse 15. Ito ay isang verse na napakadalas na ipapangaral, lalo na tuwing mga revival, may mga youth camp, family day, or family Sunday. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na nakapakinig ako ng mga pangangaral mula sa verse 15. Pero ang sabi, it seemed evil to you to serve the Lord. Choose you this day whom will you serve. Kung sa tingin mo masama na ituon mo ang iyong sarili in that way, iaalay mo, itututok mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kung tingin mo mali yun, pili ka. Pili ka ngayon. Kasi, hindi pwedeng wala kang pinaglalaanan ng buhay mo. Kaya niyo, ho? Hindi pwedeng wala. Yung iba sa inyo, pinaglalaanan nyo ang buhay nyo nilalaan nyo ang buhay nyo sa TikTok. Yung iba sa inyo, nilalaan nyo ang buhay nyo sa YouTube. Naalala ko pero di ko maalala. Hindi ko maalala kung sinong basketball player, pero naalala ko yung sinabi niya. Nag-decide ako na mabuhay para sa bolang ito. Sabi niya, ibibigay kong buong sarili ko sa laro na ito ng basketball. Nag-decide. Choose you this day, whom will you serve? Were the gods of their fathers that your fathers served that were on the other side of the flood or the Euphrates? Or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell? Or pwede rin isama yan the gods of the Egyptians, yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt na tinalo, yung mga talo ng Diyos-Diyosan. Yung mga gods sa mga Amorites na natalo rin, na nasakop nyo, yun ba? Doon nyo ba susubukang, doon nyo magugustuhin maglingkod? Kung naalala nyo sa lesson natin sa evangelism, at sa ibang mga lesson natin, ang mga gera noon ay hindi lang palakihan ng baril o palakasan ng sandata, kung hindi ang mga gera noon ay nagpapakita rin ng lakas ng Diyos nila. Kung sino ang army na mananalo, yun ang mas malakas na Diyos. Yun yung idea. At ang punto ni Joshua, kung ayaw nyo maglingkod sa Diyos, saan kayo maglilingkod? Sa mga talunan? Pili kayo. At ang sabi ho dito sa salita ng Panginoon, sabi, whether the gods of your fathers that serve, that your fathers serve and were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. And then narito ang pinakapamosong linya na sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. As I've said, ang verse na ito ay madalas na pinangangaral at ang focus madalas ay nahandun sa choice na kailangang gawin. And yes, we must make that decision. Now, gusto ko lang i-shift yung ating focus ngayong umaga na tignan natin ng isang bagay na hindi masyadong nabibigyang pansin. At lalo na sa panahon natin ngayon na napakatindi ng individualism. Ano sabi ni Joshua? But as for me, sa panahon ngayon, walang problema ang mga tao kung doon natapos si Joshua. Sa'yo lang yan. But as for me, sige, kung diyan ka masaya, go, go, go. Pero may idinamay si Joshua. Sabi ni Joshua, but as for me and my house. At kung merong babad na babad sa kultura ngayon na nakikinig nun, maaaring ang question ng kanyang isip ay ito. In-interview kaya ni Joshua ang bawat anak niya? Tinanong kaya ni Joshua na willing ba sila? Willing ba kayo maglingkod kay Lord? Ay tinanong ba lang ba niya yung misis niya? Baka naman yung misis niya ayaw, dinamay niya.
Ay, teka muna Joshua, masyado ka namang asumero. Buong tahanan, buong sambahayan. Pero ang pagsasaysay dito ni Joshua ay mga kataga na merong katiyakan. May kumpiyansa at merong katiyakan. But as for me and my house. So how dare Joshua say this? Paano nagawang gabihin ni Joshua? Let me suggest two things. One, Joshua displayed a life of radical and faithful service to God. Ibig sabihin, dinisplay niya at nakita sa buhay niya yung pinag-aralan natin sa verse 14. Nakita ng kanyang sambahayan ang isang halimbawa, ang isang buhay na merong takot sa Diyos, na merong paglilingkod sa Diyos na hindi matinag at may radikal na pagpapahalaga sa Panginoon at sa Panginoon lamang at walang ibang mga Diyos-Diyosan. Bago pa maging successor ni Moses si Joshua ay isa sa 12 espiya na pinadala doon sa para mag-spy doon sa Promised Land. At kung alam niyo yung kwento, bumalik yung 12 espiya. Yung 10, takot na takot. Ay, nako! Hindi natin kaya. Ang lalaki ng mga syudad nila, ang dambuhala nila, hindi natin kaya. Pero meron 2 na nanatiling tapat sa Panginoon. Sino yun? Si Caleb and si Joshua. At ang sabi sa Numbers 14 verse 6, ito ang mga kataga ni Caleb at ni Joshua. Ang sabi niya, Numbers 14 verse 6, And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, again, they are really opposite sa majority, 2 to 10. At ang sabi nila, and they spake to all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Sa panahon natin yung mani lang yun. Mani lang sila. Mani. Kakainin natin sila ng buo. Therefore, they are bread for us. Their defense is departed from them. And the Lord is with us. Fear them not. Oh, fear them not. Ayun yung sabi ni Caleb at ni Joshua. Pero as we know the story, naniniwala ang mga tao dun sa 10. So mga kapatid, hindi laging dapat maniwala sa majority. Yung nagsasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos ang kailangan nating paniwalaan. So yes, dito pa lang. At siguro, again, I could just play with my imagination na maaaring yung mga kapamilya ni Joshua, mga kamag-anak ni Joshua, nagkakamot ng ulo na, so, ayun sinasabi mo, Joshua, bakit ka sumasay dyan sa... But they saw that radical commitment. They heard that radical testimony ni Joshua at ni Caleb. Na pagkatapos niyang isaksid si Moses, pag namatay na si Moses, si Joshua ang pumalit, ginawa ni Joshua ng tapat ang kanyang duty na pangunahan ng buong bayang Israel. Napaigot-igot sila sa ilang ng 40 years, naging tapat si Joshua na nanguna sa kanila at kinangker nila ang kanilang mga kaaway at sinakop nila ang lupain na binigay sa kanila ng Panginoon at hinati niya ang mga lupa sang-ayon sa 12 tribo. Well, that time, 11 lang dahil yung Levi ay walang mamanahin. 11 tribo ng Israel. Nakita nila si Joshua na probably ginawa ang pinaka-weird na military decision laban sa Jericho. Kung merong isang notable na isa sa pinaka-heavyweight na nasagupa nila, at bear in mind na nasa forefront ito, kumbaga sa presidency, nasa first year ng pagiging president ni Joshua, na ito yung pinakamalaking kalaban nila, Jericho. Okay, military meeting. Okay, Joshua, paano natin lalabanan ng Jericho? Magdala kayo ng trumpeta.
Iikutan natin sila bukas isang beses. For 6 days, 1 time a day. And then sa ika-7 day, ikutan natin sila ng 7 times. Okay? Okay? Anong gagawin natin pagkatapos? And then, sisigaw tayo. and then, paano natin tato? And then, babagsak ang mga pader. Parang, how is that kung kasama ka sa cabinet meeting na yun? At ang tanging sasabihin lang ni Joshua, kasi ito ang sabi ng Diyos. Joshua, paano? Kasi ito ang sabi ng Diyos. Joshua, paano pag... Kasi ito ang sabi ng Diyos. At nasaksihan ito ng buong pamilya ni Joshua. Nasaksihan nila kung paanong sa loob ng ilang taon, halos more than 40 years na pinangunahan ni Joshua ang bayang Israel sa kanilang mga madaming governmental problems and military campaigns, na natiling tapat si Joshua at ginawa niya ang inutos sa kanya ng Panginoon. Sa Joshua chapter 1 verse 7 ang sabi, "Only be thou strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Nakita ng buong pamilya ni Joshua, sa kabila ng kabisihan niya sa quote-unquote Malacanang, sa dami ng gawain, Joshua gives time to the Word of God. Hindi ko maalala, I believe si Adoniram Judson, yung famous missionary, na kinukwento ng kanyang mga anak na isa sa mga memories nila sa kanilang tatay ay yung mga panahon na sila ay nasa barko, maririnig nila na may nagsisindi ng ilaw, walang posporo nun, walang lighter. May nagsisindi ng ilaw, and then sa dilim, magkakaroon ng liwanag, at yung tatay nila ay magsusumikap magbasa ng Bible. Tumatak yun. O mga magulang, tatatak sa ating mga anak. O anong ginagawa natin dito? Magmamarka sa ating pamilya kung paano tayo nabubuhay sa harapan ng Diyos. At itong radikal na commitment na ito, itong singular focus na ito ni Joshua, hindi siya naroon para sa military power o sa political power. Itong sincere and faithful service ni Joshua, itong sincere and faithful worship ni Joshua sa Panginoon, yung commitment niya sa salita ng Diyos, made a great impact sa kanyang pamilya and led them to serve God in sincerity and in truth. That's number 1. Number 2, sinunod ni Joshua ang utos ng Panginoon. Bago mamatay si Moses, nirecount ni Moses ang mga kautusan ng Diyos sa buong Israel, and no doubt nandun si Joshua. At ang sabi ng salita ng Panginoon, Deuteronomy chapter 6 verse 4, pamilyar sa atin. Deuteronomy 6:4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might." Nakita ito ng pamilya ni Joshua. "And these words which I commanded this day shall be in thine heart." Nakita ito ng pamilya ni Joshua. I think sa verse 7. "And thou shalt teach them diligently unto thy children." Ituturo mo ito, and that word diligently, ng masikap. Hindi ito madali. Kailangan itong pagsikapan.
Ituturo mo ito ng buong sikap. Teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Sa mga panahon na magkasama kayo ng iyong mga anak, ikaw ay magtuturo sa kanila patungkol sa Panginoon. It doesn't mean na kailangan na may theological study or discourse araw-araw sa bahay. Pero habang magkasama kayo ng anak mo, anak, kita mo yung buwan? Opo, Daddy. Oo, gawa ng Diyos yan, anak. Gawa ng Diyos yan. Anak, di ba nakaraang araw? Ang daming rain? Oo po, Daddy. Basang-basa nga. Oo, bigay ng Diyos yung rain. Kasi kung walang rain, hindi tutubo ang mga grass. Kung walang grass, walang kakain ng mga cows. Kung walang cows, wala kang gatas. Salamat sa Diyos, anak. Again, hindi kailangan ng napakaraming theological books. Pero isa sa bagay na makikita natin dito, mga magulang, at paalala kay Brother Paul, mga magulang kasama ko, kagaya ko, we must spend time sa ating mga anak. We must spend time. Hindi sapat na ilalagak mo ang iyong anak 6 hours, 8 hours na nasa eskwelahan, and then okay na, no? Hindi pa tapos. May inutos ang Diyos kay Daddy, may inutos ang Diyos kay Mommy, and thou shalt diligently teach them to thy children. Hindi ituturo yan ng eskwelahan. At mga young people, maaari narito kayo, sinasabi nyo, wala pa akong anak. Yes, pero isang araw magkakaroon kayo. Ladies, please, isama nyo sa pangarap nyo. Hindi lang pogi, hindi lang cute. Kung hindi pogi at cute na mangunguna sa inyo, palapit sa Diyos. At pangungunahan ng mga anak nyo, palapit sa Diyos. Young men, wag lang maganda at sexy, kundi mangarap kayo ng isang babaeng susuporta sa inyo, kasama nyo para sa paglapit sa Diyos. O magkaroon kayo ng biblikal na lalaki at babaeng pangarap. Hindi makamundo lang. Thou shalt diligently teach them to thy children. And listen, mga magulang, lalo na sa amin na mga magulang na maliit pa yung mga bata, katungkulan nating ituro sa kanila kung anong klaseng partner ang kailangan nilang hanapin. Hindi yung, apo ni Henry C., okay na yung anak. Hindi ganun. Ang sabi ho ng Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. And ye, listen, and ye fathers, tayong mga ama, ay merong mabigat na responsibilidad. Hindi to suggestion, hindi to advice, ito yung utos ng Diyos, at kung hindi natin ginagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Young men, hindi pagalingan ng ML ang kailangan ng pamilya mo sa hinaharap. Ladies, kung alam lang niya magaling sa ML, maghanap ka ng iba. Humanap ka ng lalaki na committed. Paano malalaman? Nagde-date pa lang kayo, lumalabas na sa bibig niya ang patungkol sa Diyos. Hindi baliwala sa kanya ang Sunday, kundi mahalaga sa kanya ang Sunday. Humanap ka ng lalaki ganun, humanap ka ng babae, mga magulang, at training natin ang mga bata ng ganun. At hindi nila marirealize yun kung para sa atin mismo, baliwala ang Sunday. For the last few days, isa sa mga iniingatan ko ho, dahil madalas namin sinasabi kay Timmy, Sunday bukas anak Sunday bukas. Na para bang lumalabas ang Sunday ay hadlang sa masayang gusto niyang gawin. Kita niyo yun?
Actually, kahapon, nag-aaya si Timmy, punta tayo kila nanay, punta tayo kila nanay. Kasi masaya dun siya kila nanay. Pero anak, Sunday bukas eh. So parang dating hadlang ang Sunday sa masayang gusto niyang gawin. Paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba ipaparealize sa kanya na hindi to hadlang sa isang bagay na gusto. Ito yung mahalaga, ito yung tama, ito yung maganda. At mga tatay at nanay, kailangan natin ng wisdom para ituro yun sa kanila. Hindi lang mga tatay, kung hindi nandoon ang suporta ng nanay. Again, ginawa ni Joshua. Sa kabila ng kanyang kabisihan, when they sit down, and they walk, they rise up, when they lie down, kinakausap niya ang kanyang mga anak patungkol sa Panginoon. Oh, nawa, umalingaw-ngaw ang pangalan ng Diyos, ang mga katangian ng Diyos, ang mga pagpapasalamat sa Diyos, ang mga pagpupuri sa Diyos sa ating mga tahanan. Again, narito ang ating mensahe. The only way to worship God is to worship Him sincerely and faithfully, divested of all and any competing idols, and this radical and focused life on the Lord can be a mighty tool in the hands of God to save our unconverted loved ones, even our little ones. 1 Peter chapter 3 verse 1. Tapusin natin sa illustration na ito na in-advise mismo ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 3 verse 1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, ayaw nilang sumunod sa salita, particularly sa ebanghelyo, ayaw nila. Bible study, ayaw ko. Church, ayaw ko. They also may without the word be what? Won by the conversation of the wives. O pwede mong palitan yan. Young people, may magulang ka na hindi Kristiyano, ilang beses mo nang iniimbitahan, ayaw, nag-aawa, iniimbitahan mo lang, ayaw. Oh, huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pang isang paraan na binigay ang Panginoon na pwedeng gamitin ng Diyos para sila ilapit kay Kristo. Nawa makita nila sa buhay niyo. Makita sa buhay natin. Why they behold your chaste conversation coupled with fear. Habang pinagmamasdan nila, mga kaibigan, yung pagkamalian, nakatingin ang mga kapitbahay. At hindi lang mga kapitbahay, nakatingin ang mga bata, nakatingin si nanay at tatay. Nakatingin ang mga tito at tita, nakatingin ang mga pinsan natin. Nakatingin sila. Na nakikita sila sa buhay natin na meron ngang epekto ang ebanghelyo ni Kristo. Na merong ang kapangyarihan ang salita ng Panginoon. At ang sabi sa verse 3, whose adorning, let it not be the outward adorning of the plaiting of the hair, or the wearing of gold, and putting, hindi ito'y wholesale na pagbabawal ng mga bagay, ng mga ornaments, or mga alahas, hindi yun. Pero ang puto lang dito, ang focus ay hindi panlabas, kung hindi panloob. Totally opposite ng mundo. Ang mundo, ang social media, ang sasabihin sa iyo, mag-focus ka sa panlabas. Basta may muscle, basta sexy, okay ka na. Basta makinis, very good. Basta maraming followers, success. No. Hindi panlabas ang focus. But let it be the hidden man of the heart, yung nakatago, yung nasa loob, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God. In the sight of God, of great price. I will say this reverently. Sana ang punteriya mo sa buhay, lalo na sa mga kabataan, na hindi mapawaw ang mga nasa sanlibutan, kundi mabigyan mo ng lugod ang Diyos na nakatingin. Maaring gamitin ng Diyos ang isang simpleng asawang babae, ang isang nagsusumikap na asawang lalaki, ang isang estudyante, ang isang guro, ang isang empleyado, ang isang bata. Pwedeng gamitin ng Diyos
ang isang totoong Kristiyano na may takot sa Diyos, na binibreak at binrake ang mga Diyos-Diyosan at naglilingkod ng may kasigasigan sa Panginoon. The only way to worship God is to worship Him sincerely and faithfully, divested of all and any competing idols, and this radical and focused life on God can be a mighty tool in the hands of God to save our unconverted loved ones. Nawa dumating ang time sa biyaya at habag ng Diyos na masasabi natin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Maawa, mahabag nawa sa atin ang Panginoon. Let us pray. Panginaming Diyos, sa aming Ama sa langit, o Panginoon, maawa ka sa amin. Napakarami ng tinuro sa amin ang mundong ito. Araw-araw, binubomba kami ng sanlibutan ng mga bagay na palayo sa iyo. O, tulungan mo kami. Ang iyong salita, O Diyos, nawa, huwag mong hayaan na basta agawin na lang ni Satanas. Kundi tulungan mo kami na ito'y bumaon, magkaroon ng epekto. O, turuan mo kami magkaroon ng takot sa iyo. Dahil masumpungan mo kami naglilingkod sa iyo na may kasigasigan, may katapatan. At Lord, anumang Diyos-Diyosan sa aming mga buhay, sa biyaya mo, tulungan mo kaming alisin ito. At lahat ng mga bagay sa aming buhay ay gamitin para ipaglingkod namin sa iyo at maging kapurihan sa iyong pangalan. At Panginoon, maawa ka sa amin. Lahat kami ay may mga mahal sa buhay. Mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan, na hindi pa mananampalataya. O Diyos, gamitin mo kami. Tulungan mo kami na aming mga buhay maging epektibong instrumento sa iyong kamay. At para maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong salita. Salamat sa pagre-rebuke sa kasalanan. Salamat sa iyong mga katotohanan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat na tayo po ay umawit ng ating pangwakas na awit. At tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this have I learned my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what we say, yet do what He willeth. He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, balikan natin yung mga verses na yun. Basahin natin, pagbulayan natin. At hingin natin ang biyaya ng Diyos na ito ay patuloy na umepekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa mabawat isa sa atin at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. God bless po. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Hinahingan ko po ang bawat isa na magsiupo po muna. Mabilis lamang po at magkakaroon